Magandang gabi sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logi Sisiw Academy. So pasensya na kayo at hindi masyadong madalas ang upload natin mga videos dahil busy tayo sa breeding, sa pagpe-prepare ng mga range area na pinapagawa natin at sa iba pang mga ginagawa dito sa farm kasi talagang busy days ang ganitong breeding season. So, aside sa breeding season, isa sa mga pinaka-importanteng kailangan din nating tutukan ang pagpapalugon ng mga manok. So, alam naman natin so ngayong buwan ng July, August, mula June, July, August, September, October. So, taglugon ng mga bull stags, taglugon ng mga kaksyan, and pati mga inahin. So, kahit na lugon sila, hindi ibig sabihin basta-basta na lang natin sila aalagaan. So, lalo kung mga broodcocks na importante, lalo yung mga broodhens na importante, talagang kailangan natin silang alagaan ngayong taglugon. At alam naman natin na delikado pag ganitong season dahil ito yung pagpapalit ng panahon. Dahil sila naglulugon, dahil nagpapalit ang panahon galing sa tag-init papuntang tag-ulan. Ngayon, since naglalagas ang balahibo nila, nahuhulog, ito rin yung mga panahon na pwede silang magkasakit. Ito rin yung mga panahon na pwede silang magkasakit, kaya kailangan sila ng bigyan ng kaukulang pansin. So unang-una muna sa mga breeding stocks, kasi ito, talagang itong tinututukan ko sa mga breeding materials. So itong panahon ng pagpapalit galing sa tag-init papuntang tag-ulan, tapos iinit ulit, tapos pag madaling araw, mahamog na malamig, ito yung panahon na maraming halak ang mga alaga nating mga manok na kahit nasa breeding pen nagkakasipon sila. So talagang dito ako very particular dahil talagang kailangan healthy sila dahil breeding season or gagamitin natin sila sa breeding. So kailangan super healthy para makapag-produce din sila ng mga healthy na mga offspring or mga anak. Dahil ang pinakamalaking puhunan natin sa panahon ngayon, lalo sa mga malalaking labanan, healthy na pagpapalaki ng mga manok. Kasi halos equal naman lahat, halos lahat ng may access sa materials, may access na sa pag-aaral, sa information, lahat may access na. Kaya talagang ang competition ngayon is pagpapalaki ng healthy ng mga manok. So ngayon, sa mga breeding stocks. So ang ginagawa natin dito sa farm natin, so hinihiwalay ko ang mga breeding stocks ko ng mga lugon, lalo yung mga babae, may hiwalay din silang range area. Kasi naka-by batch nga ang breeding ko. So halimbawa may mga 50 babae, 60 na lahat alam kong palugo na, pinagsasama-sama ko sila doon para isa lang ang pagpakain, yung dami ng pakain, isa lang. Sa kayo nagpapakain, talagang matutukan niya ng husto. Kasi sabi ko nga sa inyo, dito tinatamaan ng mga konting halak ang mga breeding materials natin na pinapalugon dahil wala silang gaanong balahibo. So nakatutok, nakabantay kung may madetect na may konting halak, papainumin ng gamot 3 to 5 days na straight sa tubig. So pag may mga konting infection, hindi na yan lalala kasi natigil na or napatay mo na kagad ang mga bakterya or viruses pag binigyan mo kagad ng gamot ng maaga pa lang. Ngayon naman, sa mga lalaki, mga broodcocks na lugon, so nakatabi lang yan. Of course, nakatabi dito sa may harapan ng bahay ko kasi ayokong ilayo. Yung mga importanteng manok nasa malapit lang dapat ng bahay. So ngayon, hindi namin sila inaabala, hindi namin sila hinahawakan. Kasi pag hinawakan mo sila, lalo yung mga balahibo na patubo pa lamang. Pag hinahawakan mo sila, masakit talaga yan. Minsan nga ang ibang manok naduduwag, nangungupete, tumataas yung pulok. Pag may kalabang manok, ayaw nilang lumaban kasi masakit ang katawan nila, masama ang pakiramdam. So ngayon, pag hinawakan mo na may mga karayom-karayom sa katawan na balahibo na tumutubo, talagang masakit yan. So yan din ang nagiging dahilan ng pagiging man-fighter ng isang manok. So pag hinawakan mo minsan or pinipilit mong hawakan, hinuli mo siya, pinalo ka, hinawakan mo pa rin, tinuloy mo pa rin siyang hawakan, hulihin, manunuka na yan. And every time na lalapit ka sa kanya, iisipin niya, hawakan mo siya, sasaktan mo siya. Kaya matututo ng pumalo yan, makukondisyon ng utak niya na paluin ka bilang depensa kasi sinaktan mo siya kasi masakit ng katawan niya, hinawakan mo pa. Kaya sa atin, hindi talaga natin hinahawakan, hindi natin inaabala, hindi natin iniistorbo ang mga manok na palugon pa lamang or mga naglulugon. So, tamang pakain lang,
Pag yung tipong ang buntot nila unti-unti na nalalaglag, sa akin binubunot ko yan dito para sabay-sabay silang tutubo. Kasi sa mga nagtatanong kung magagamit natin sa breeding yung mga naglulugon ng mga manok, sa lalaki ginagamit ko po yan, lalo pag walang-wala na akong ibang magamit, talagang no choice, gagamitin ko yan. Pero yung bumalik na ang balahibo nila na konti, tumutubo na, kasi ibig sabihin functional na ang katawan nila. Although mas kailangan lang ng mas maraming pagkain, ng mas maraming protina para mas mabilis ang pagtubo, pero may similya na silang napoproduce. Ngayon naman, ang mga babae, hindi talaga natin sila magagamit kasi masakit ang katawan yan, madadala yan, hindi talaga yan magpapababa sa lalaki kasi tutukain nila yung mga karayom-karayom dito sa batok, sa balahibo, masasaktan talaga yan. Kaya madadala, hindi yan magpapababa. Kaya wala ka talaga makukuhang itlog, hindi na sila mangingitlog. So lalaki lang ang pwedeng gamitin during breeding season pagpabalik ng balahibo nila. So ayun nga so hindi namin inaabala, hindi namin iniistorbo yung mga tandang na mga naglulugon. Tapos ang iba naman paglapit mo magpapakain ka, bibigyan mo ng pagkain, papaluin ang timba, papaluin ang lagayan mo. Ang ibang mga nagpapatuka, bilang depensa, hinaharang nila yon, yung timba, yung panglagayan ng patuka, pinapalo ng manok. So pag pinalo ng manok, masasaktan siya, iisipin niya, every time na lalapit ka, sasaktan mo siya. So kumbaga, as much as possible, kung magpapakain tayo, ilayo natin ang pakainan, may panundot lang tayo na stick, ilayo natin ang pakainan, yung abot lang niya, doon lang tayo maglagay ng patuka. At saka painom. Wag natin siyang aabalahin, wag hahawakan pag lugon. And much more kung ilalaban. So kumbaga, ang iba kasiyahan lang naman na maglaban kahit anong kondisyon ng manok, kahit anong sitwasyon ilalaban. Pero sa akin is a no-no. Yung manok na lugon, lalo yung mga naglalaglag ang balahibo, lalo yung pabalik ang balahibo. So yung may mga karayom-karayom sa katawan, pag nilaban mo yan, pag hinawakan ng sintensyon, dinampot, bunot ang mga balahibo yan, iyak yan. So, posibleng tumakbo. Pangalawa, yung palo nila, yung manok na nalalaglag ang balahibo, since kulang nga ang balahibo niya, tapos papalit-palit pa ang panahon, medyo nilalagnat-lagnat ng konti kasi nga sila ang susceptible sa mga infection, sa mga sipon-sipon, sa mga halak-halak. So, pag nilaban mo yan, nilalagnat-lagnat ng konti ang pakiramdam, kasi palaglag ang balahibo, ang palo niya short, maiksi ang palo niya. Hindi yung katulad ng sariwang-sariwa niya, talagang fully extended. Halos kaya mong papuntahin sa 100% ang performance niya. Whereas kung lugon siya, 50% or less lang ang performance na makukuha mo sa kanya, hindi mo mapapalabas ang tunay na galing. Kasi magtataka ka, nung mga una, nung kumpleto ang balahibo niya, talagang super galing. Nung nilaban mo, parang mapapansin mo, hindi niya inaabot ang paa niya. Maiksi ang bato ng paa. Saka parang ang palo niya, angat niya, nabibitin siya sa pagkampay ng pakpak. Kasi nga, kulang na siya sa balanse. Lalo yung mga nahuhulugan na ng pakpak. So sa amin, pag may mga ganyan, nahuhulugan ng pakpak, nahuhulugan ng buntot, hindi na namin ginagamit yan sa labanan. Kasi talagang senyalis na yan na may iba ng pakiramdam ang manok. So, dapat gumamit lang tayo ng mga manok na sariwang-sariwang balahibo, sariwang-sariwang pakpak, sariwang-sariwa ang buntot. Kasi, yun nga, sabi ko nga, hindi mo makukuha ang performance na hinahanap mo sa mga ganyang manok. At ingatan na wag nating hahawakan dahil diyan maridevelop ang pagiging man-fighter nila. So, ganun kami dito magpalugon sa Logie Sisiu Academy Farm. Ang mga lugo ng manok nasa gilid lang, hinahayaan lang namin, hindi namin binibitaw. Kasi ang iba, pag may bisita, ibibitaw. Parang bragging rights naman natin yon bilang breeder. Pero talagang kung maaari, iwasan nyo. Kasi pwedeng ikasira nila yan, magbabago ang ugali. And minsan, kung nabubunutan ng mga tumutubo na balahibo, medyo uulit na naman sila ng cycle. And worst, kung ma-infection ang balahibo na nabunot sa buntot, sa pakpak, hindi na tumubo, habang buhay ng sira ang manok mo. Kaya ingatan natin guys, kasi napakamahal na investment ng pagpapalugon ng manok. Lalo kung pinapalugon natin sila bilang kak. So, pag nasira yan, hihintay mo naman ulit na maglugon. So, next year na naman. So, imbis na isang taon mo lang hinintay na makalugon, 2 taon mo tuloy siyang hihintayin.
Kaya kumbaga, kung magpapalugon din lang naman tayo by the way ng manok na panlaban, alam natin na super aces na siya. Huwag na tayo magpapalugon ng hindi ng magaling na manok kasi kung regular lang siya nung stag, pinalugon mo, regular pa din siya pag nakalugon. As kumpara doon sa pinalugon mo ng super, pag nakalugon yan, pag nagkaedad, super pa din siya. Yun ay sa experience ko lang naman ano. So, nasa sa inyo din kung susundin nyo o hindi. Kasi may mga manok naman na tinatawag nating late maturing. Pero sa akin, since breeder ako, gusto ko ang manok pwede sa stagan kaagad para 8.5, 9 months magamit mo na. Kasi pag late maturing, kak mo na magagamit, ang laki ng investment, ang laki ng gastos. Kasi nandyan yung pwede kang nakawan, nandyan yung pwedeng masira, mamatay, magkasakit. So sayang, ang laki na ng ginagastos. Kasi imagine mo, maghihintay ka ng 3 years bago mo magamit. So sayang na sayang. Kaya ingatan natin guys ang pagpapalugon ng mga alaga nating mga manok. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Lord GCCU Academy.